Hi, magandang umaga. Sa araw na ito, ang ating morning devotion ay matatagpuan natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And it reads, "And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and will heal their land." Kapansin-pansin, ito ay tugon ito ng Panginoon sa panalangin ni Haring Solomon. Kaya kung ating tutunghayan, ang konteksto nito ay ito yung panahon na kung saan ay nanalangin si Solomon at inalay niya yung templo na kanyang itinayo para sa Panginoon. At ito ang katugunan ng Panginoon doon sa kanyang panalangin, kasi nung nagkaroon siya ng dedication, sinabi niya ang lahat ng kanyang salubin at ang kanyang naisin para sa bayan ng Israel. Kaya dito natin mapapansin na napakaganda nung sinabi dito, ng tugon ng Panginoon, "My people," sabi niya, no? "My people who are called by my name." Ito yung mga kalipunan ng mga tao ng sangkatauhan na pinili ng Panginoon. Okay? Ito yung pinili ng Panginoon. Sabi rito, kung ang mga pinili ko ay magpakumbaba, no? Ang sumunod na mapapansin natin sa talata ito yung pagpapakumbaba. Yung pagkikilala sa Diyos bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang Diyos na may likha ng langit, at ang pagkikilala ng katayuan natin doon sa harapan ng Diyos na ito. At ang sumunod naman mapansin natin, hindi lang pagkikilala kung hindi pagpapanalangin. Ito yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ang pakikipag-ugnayan na ito ay sinundan din ng paghahanap ng mukha ng Diyos. Kasi minsan may pagkakataon tayo na tayo ay nananalangin, yes, pero hindi natin sinasaliksik, hindi natin hinahanap ang mukha ng Diyos. Para bang kung minsan ritual lamang yung ating panalangin. At dito po ang sabi po ng Panginoon, kailangan natin sa pagpapanalangin, hanapin natin yung kanyang mukha, and then, hindi lamang po sapat po yun. Kinakailangan nating tumalikod sa ating kasalanan. Tumalikod tayo sa mga bagay na naghahadlang sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Then saka lamang po, sabi ng Diyos, "Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Okay? So napakaganda po. So makikita natin dito po sa tugon ng Panginoon sa panalangin ni Haring Solomon ay ito ay meron siyang pangako, subalit ang pangako ay nakaangkla doon sa mga kondisyones na ating napag-usapan kanina. Okay? Kaya po napakaganda po ng sinabi ng Panginoon na kung tayo po una sa lahat ay kikilala sa Kanya bilang Siya yung ating Panginoon, at kung tayo din po ay magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, manalangin, hanapin yung Kanyang mukha, at tiyak na tiyak po anuman ang ating hilingin sa Kanya, Siya po ay magpapatawad ng ating kasalanan at Siya po magbibigay po ng kagalingan po. Anumang bagay na siyang bumabagabag sa ating buhay, anumang bagay na bumabagabag sa ating bayan, handa niya po tayong patawarin, handa niya pong bigyan po ng kagalingan ang ating bayan, ang ating mga sarili. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong palaala sa araw na ito. Na tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang aming Panginoon, na karapat-dapat ng lahat ng pagsamba, ng lahat ng papuri. Muli, O Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan na gawa. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na talikuran po namin anuman ang mga bagay na maring hadlang sa aming pong paglapit sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo po ay nangako kapag ito po ay aming gagawin, Panginoon. Tiyak po amang banal, mayroong pong katugunan ang aming panalangin ng paglapit sa iyo at paghingi po ng kagalingan anumang mga bagay na bumabagabag sa amin. Anumang bagay amang banal na siya po nagbibigay po ng hadlang sa aming paglapit sa aming pong pagsamba sa dakilang pangalan.
Patuloy lamang po, Amang Banal, pinupuri namin kayo at sinasamba, dinadakila. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.